Hi, ako nga pala si Jasmine and meron lang akong gustong ikwento sa inyo. Tungkol dun sa best friend ko. Way back noong 2016 and grade 10 student kasi ako noon. Bale, taga Palawan City nga pala kami. And yung papa ko, nakatanggap siya ng trabaho dun sa Zamboanga. Since wala namang kaming pamilya sa Palawan, kaya sumama na lang kami kay papa sa Zamboanga. First day namin doon is okay naman kasi nakakita agad kami ng pagrerentahang bahay. After 5 days, nag-enroll agad ako doon sa school. Medyo nahirapan talaga akong mag-adjust kasi mahiyain din akong bata and hindi ako friendly sa kahit kanino. Ako yung tipong hindi talaga kita papansinin pag hindi mo ako inunahang pansinin. Parang ganun ba? But doon kasi naka-close ko ang best friend ko na sinasabi ko sa inyo na tawagin na lang natin siyang Elaine. Yes, naka-close ko siya. Nung one day recess kasi nun and umuupo lang ako sa chair ko habang kumakain and suddenly dumating si Elaine, tumabi sa akin at ayun, nagchika-chika and may sinabi siya. Hi! Ikaw si Jasmine, di ba? Oo. Eh, ikaw, sino ka? Ako nga pala si Elaine. Transferee ka ba dito? Taga saan ka? Saan ka nanggaling? Oo, transferee ako dito. Galing kami ng Palawan. Okay. So, pagkatapos ng conversation namin na ganun, nagtuloy-tuloy na. Halos everyday na kaming sabay kumain, lunch break, recess, sabay na rin nga kami minsan umuwi at saka pumasok sa school. Mas lalo pang nag-develop ang friendship namin hanggang sa, yun na nga, naging best friend na kami kasi maganda din naman kasing kabanding si Elaine eh. But, one day, meron nga lang nangyari. Friday kasi noon at saka meron kami ng assignment by pair and kami yung partner ni Elaine, syempre best friend nga, diba? So, nag-isip kaming dalawa na kung saan ba kami pwedeng gumawa ng assignment and mag-overnight na lang. So, sabi sa akin ni Elaine, Jasmine, doon na lang sa bahay namin since almost pumat na din naman tayong magkaibigan and hindi ka pa nakapunta sa bahay namin kaya doon na lang tayong gumawa ng assignment at saka mag-overnight na rin din tayo doon. Sige pa, sige. Papaalam lang ako muna kay mama. Pagka-uwi ko nun ng bahay, nagpaalam agad ako kay mama na doon ako matutulog sa kaklase ko. And in-explain ko na din sa kanya kung anong gagawin namin doon and kung gaano ko na ba siya katagal kilala and kaibigan. So, pumayag din naman si mama since medyo malapit lang din naman dito sa amin eh. So, 3:30 on Saturday nga pala, yung kasunduan namin ni Elaine. Si Elaine, bakit wala pa? Sabi niya dito ako mag-aantay ah. So, pagkatapos nun, pumunta na agad kami sa bahay ni Elaine and hindi nga ako nag-expect eh kasi akala ko malapit lang talaga ang bahay niya pero malayo pala, 2 tricycle pa pala yung sinakyan namin bago kami nakapunta sa bahay nila. Okay naman pagdating ko dun sa bahay nila pero medyo ang weird lang kasi parang nasa likuran talaga yung bahay nila and malayo yung mga kapitbahay. Wala masyadong katabing mga kapitbahay and mga puno sa paligid nila. Medyo na-weirdan ako pero hinayaan ko na lang kasi kaibigan ko din naman siya and wala din naman akong may iniisip na iba. Pero nung papalapit na kami dun sa bahay ni Elaine, dun pa lang sa pintuan, parang may naamoy ako na kakaibang amoy na talagang bumubulosawak talaga at ang baho-baho niya. Pero hinayaan ko na lang, dinedma ko na lang kasi nakakahiya naman kung magrereklamo ako kay Elaine, diba? And nagagaling kami dun ng ilang oras, gumawa kami ng assignment and nung natapos na namin, nanood kami ng TV. And hindi ko pa rin nga nakikita yung parents niya eh. Mula kanina pa, mula nung dumating ako, hindi ko talaga nakita ang parents ni Elaine. 6:30 na ng gabi and dun ko lang nakita ang mama at papa ni Elaine na lumabas sa kwarto. Pero alam niyo ba, nung pagkakita ko sa parents ni Elaine, parang may naramdaman akong kakaiba. Parang bigla kasi akong ng lamig at nagsitayuan yung balahibo ko sa batok. Pero hinayaan ko na lang din.
And fast forward, doon na nga nang matutulog na kami ni Elaine. Okay lang din naman ang tulog ko eh. Ayos lang din naman kasi maginaw naman. Pero sa kalagitnaan ng tulog ko, bigla akong nagising. Naalimpungatan kasi ako na parang may nakikita akong taong nakatayo sa pintuan ng kwarto ni Elaine. Gusto ko sana siyang gisingin kaso nahihiya talaga ako kaya hinanap ko yung phone ko kung saan sana ako nagkalikot pero hindi ko pa rin mahanap yung phone ko. And hanggang sa parang lumalapit sa akin yung aninong yun. Lumalapit sa akin ng taong nakatayo malapit sa pintuan ng kwarto ni Elaine. Sobra na ang pangangaba ko nun pero wala akong magawa. Hindi rin ako makasigaw. Grabe na ang panginginig ko nun and lumuluha na nga yung mata ko nun eh. Pero yung pinagtataka ko lang talaga, bakit hindi ako makasigaw at hindi ako makagalaw. Grabe na ang pagdadasal ko nun at hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kaya dasal ng dasal lang ako nung biglang nagising si Elaine. Papa? Papa, anong ginagawa niyo? Papa, wag niyang gawin. Kaibigan ko to, si Jasmine. Papa, umalis na kayo. Bigla akong nagulat nung nagsalita si Elaine and yung anino na tumatayo kanina sa pintuan ni Elaine kumaripas tumakbo papalayo. Tapos tumayo si Elaine at sinarado yung pinto. Niyakap niya ako at sinabihan niya ako na, Jasmine, pasyensya ka na ha. Pero bukas ko na lang ipapaliwanag kasi gabi na. Tara na, matulog na tayo. tumango na lang ako noon kay Elaine at hindi na ako kumimik. Pero sa puntong yon gustong gusto ko na talagang umuwi. Parang gusto ko nang kumaripas ng takbo papunta sa bahay namin. Pero wala naman akong magagawa kasi masyado nang madilim. Kaya ang ginawa ko, nagtalakbo na lang ako ng kumot. Hindi ako makatulog hanggang sumikap na yung araw. Hanggang sa sumikat na yung araw at narinig ko na yung mga tila ako ng manok. Tumayo na agad ako at sinabihan ko ng si Elaine na uuwi na agad ako. Nagulat niya sa akin si Elaine kung bakit grabe talaga ang pagmamadali ko. Jasmine, may sasabihin ako sa'yo. Tungkol dun kagabi. Sana kalimutan mo na lang yun. Kasi may sikreto kasi kaming tinatago. And sana maintindihan mo. Hindi ko pwedeng sabihin pero sana yung nakita mo kagabi. Kalimutan mo na lang. Tara na, iahatid na kita. Paiyak ako noon nang dinadampot ko na yung mga gamit ko. Tapos lumabas agad ako ng pintuan. Hinatid ako ni Elaine sa sakayan ng tricycle and may sinabi ulit sa akin siya. Jasmine, ang nakita mo doon, kagabi sa bahay namin. Sana kalimutan mo na lang. Ano kasi, mga aswang kasi kami. Pero hindi kami nananakit ng tao. Hindi kami nang bibiktima ng tao. Mga hayop lang ang kinakain namin. Kaya sana maintindihan mo yun. Masaya ako nung naging kaibigan kita at hindi kita makakalimutan. Sana wag mo nang ipagkalat. Salamat dahil naging kaibigan kita. Paalam. Dahil sa pagkagulat sa sinabi niya, hindi na ako lumingon sa kanya. Hindi man lang ako nagsalita ng kahit isang salita. Sumakay na agad ako sa tricycle. And umuwi na dun sa bahay namin. And after that, pagkatapos ng isang gabing yun, hindi ko na ulit nakita si Elaine. Pumasok ako sa school and hinanap ko siya pero ilang araw na siyang hindi pumapasok. Hanggang isang araw, nabalitaan ko na lang na nag-transfer na pala siya ng ibang school. And yun lang pala yung last na pag-uusap namin. So hey guys, pagpasensyahan nyo na nga pala yung boses ko and yung voiceover ko kasi first time ko lang to and hindi pa ako marunong sana na lang talaga hindi maka-copyright sa YouTube to kasi ang hirap mag-edit na. So yun lang, thank you.